Kabanata 1571, dalawang makadiyos na monarko at ganap na sayaw. Nang marinig ito, agad na natahimik si Xiaohai. Pagkaraan ng mahabang panahon, tumingin siya kay Qin Yu at sinabing, nakaka-curious ka ba? Ngumiti si Qin Yu at sinabi, medyo na-curious talaga ako dahil ang mga normal na tao ay hindi nagsusuot ng maskara sa kanilang mukha. Gusto mo bang makita kung ano ang hitsura nito sa ilalim ng maskara? Sa sandaling ito, muling nagsalita si Xiaohai. Nag-isip sandali si Qin Yu at sinabing, kung payag ka. Haw. Hindi napigilan ni Xiaohai na tumawa ng malakas. Tumingin siya sa hilagang lupain at itinuro ang kabilang panig ng Dead River gamit ang isang kamay. Sabi niya, kapag natapos na ang labanang ito, ipinapangako ko sa iyo. Talaga. Nagtaas ng kilay si Qin Yu. Ako, si Xiaohai, ay hindi nagsisinungaling. Sabi ni Xiaohai na may mahinang ngiti. Ikinulong ni Qin Yu ang kanyang mga kamay at sinabing, maraming salamat. Sa sumunod na yugto ng panahon, wala pa ring paggalaw mula sa hilagang lupain. Sa isang kisap mata, 8 araw na ang lumipas. Ang 8 araw ay hindi isang mahabang panahon para sa isang magsasaka, ngunit para kay Qin Yu, ito ay tunay na sayang. Tuldok. Pagkatapos ng 8 araw na ito, si Qin Yu ay nagkaroon ng pangkalahatang pag-unawa sa lakas ng hilagang lupain. Ang master ng hilagang lupain ang pinakamakapangyarihan, at ang kanyang lakas ay hindi kilala. Sa ibaba nila ay ang 4 na dakilang makadiyos na monarko. Ang lakas ng 4 na makadiyos na monarch na ito ay nasa kalahating hakbang na sa reversion void stage. Gayunpaman, sa mga tuntunin ng kaharian, mas mataas pa sila sa Xiaohai. Alam na alam ni Qin Yu na kapag nahawakan niya ang salitang reversion void, ang kanyang lakas ay hindi maihahambing sa isang makapangyarihang eksperto sa larangan. Ito rin ang dahilan kung bakit gusto ni Wen Wanli na ang pisikal na katawan ni Qin Yu ay pumasok sa reversion void stage. Kung makikilala ko ang 4 na makadiyos na monarch na iyon, maaaring hindi ako manalo, naisip ni Qin Yu sa kanyang sarili. Ang kasalukuyang Qin Yu ay, pagkatapos ng lahat, isang bagong advanced na makapangyarihang figure. Napakalayo pa rin niya sa walang bisang pagbabalik. Kung ang kasalukuyang Qin Yu ay isang peak mighty figure, tiyak na hindi siya matatakot sa alinman sa 4 na makadiyos na monarch. Maging si Xiaohai ay magkakaroon ng lakas ng loob na labanan siya. 8 araw na ang lumipas. Dahil wala akong magawa, maaari ko ring samantalahin ang pagkakataong magtanim ngayon, naisip ni Qin Yu sa sarili. Kinuha niya ang mahusay na prutas ng Yu at ang Wangji Buddha Flame mula sa Spatial Magic Artifact. Ang dalawang kayamanan na ito ay maaaring makapagpataas ng lakas ng isang tao, lalo na ang Wangji Buddha Flame. May sabi-sabi na pagkatapos kainin ang bagay na ito, tataas ang lakas ng isang tao. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay isang alamat lamang. Hindi alam ni Qin Yu kung ano ang mangyayari pagkatapos lamunin ang Wangji Buddha Flame. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sa wakas ay inalis ni Qin Yu ang Wangji Buddha Flame. Dahil ang kasalukuyang Qin Yu ay hindi nang ahas na magbigay ng garantiya kung kailan sasalakayin ang hilagang lupain. Kinailangan niyang ilagay ang kanyang sarili sa isang peak state. Kaya naman, dinampot ni Qin Yu ang mahusay na prutas ng Yu at isinilid ito sa kanyang bibig. Ang epekto ng mahusay na prutas ng Yu ay katulad ng tiyaan ng enlightenment. Sa sandaling lunukan niya ito, naramdaman ni Qin Yu na bumuti ang kanyang kalagayan. Ito ay isang kakaibang pakiramdam. Karaniwan, ang pagpapabuti ng estado ng pag-iisip ng isang tao ay kadalasang nagmumula sa pag-unawa at nagmula sa buhay. Ang ilusyon na pakiramdam na ito ay mahirap ilarawan. Sunod-sunod na lumunok si Qin Yu ng ilang magagandang prutas ng Yu. Pagkatapos, bahagyang ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagsimulang maunawaan ang pamamaraan ng Dao, dinadama ang mga batas ng langit at lupa. Sa kabilang side, South Prefecture. Ang dalawang makadiyos na monarko ay hindi umalis sa South Prefecture. Sa kabaligtaran, nagtago sila sa berdeng kagubatan ng bato, nagpapagaling habang naghahanap ng balita sa katimugang rehiyon. Walang alinlangan, ang nakaraang labanan ay nag-iwan ng psikolohikal na peklat sa kanila. Patungo sa Sectmaster ng Heavenly Cloud Sect, natakot sila mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso.
Lalo na ang sekta ni Rashomon. Gaano man sila lumaban, hindi nila nagawang takasan ang napakalakas na puwersa ng pagsipsip. Mukhang hindi nagsinungaling sa atin si Sima Bay. Malamig na sabi ng isang makajos na monarko. Hintayin natin na gumaling si Master. Kung hindi, walang makakapareha niya. Nakakatakot na ang isang avatar lang. Inaasahan ko na nakapasok na siya sa reversion void stage. Hindi maiwasan ng dalawa ang malamig na ekspresyon. Bagamat sila ay nangangamba, ang bumalik sa pagkatalo na tulad nito ay masyadong nakakahiya. Wala silang paraan upang ipaliwanag sa Panginoon ang hilagang lupain. Dahil hindi natin maalis ang sect master ng Heavenly Cloud Sect, humanap tayo ng iba. Sabi ng isa sa mga makajos na hari. Ang pinakatanyag na tao sa katimugang rehiyon ay ang 3 baliw at 3 ganap. Magsisimula tayo sa kanila, malamig na sabi ng isa pang makajos na monarko. Magsimula tayo kay Juwo. Pinatay niya ang libo-libo ng ating mga tao sa hilagang lupain. Dapat nating bayaran ang presyo para dito. Nagkatinginan silang dalawa at agad na tumayo, patungo sa Mount Huaning. Sa bundok Huaning, si Juwo ay gaya ng dati, dinadala si Wen the Wenner para kumain, uminom, at magsaya araw-araw. Hindi pagmamalabos na sabihin na ito ay orihinal na isang banal na lupain ng paglilinang. Gayunpaman, sa pamumuno ni Juwo, ang lugar na ito ay parang isang lugar ng libangan sa mortal na mundo. Hindi ko na kaya. Ayaw ko nang uminom. Hindi na kaya ng katawan ko. Nakahiga si Wenda sa ilalim ng gazebo at patuloy na nagrereklamo. Kinurot ni Juwo ang kanyang bibig at patuloy na nagsalin ng alak dito. Habang umiinom siya, sinabi niya, walang aalis hanggang sa matapos kang uminom ngayon. Habang sinasabi niya ito, biglang sumimangot si Juwo at binitawan si Wenda. Mabilis siyang tumalikod at naglakad patungo sa kanyang cultivation room. Pagkarating sa cultivation room, ang payat at mahinang katawan ni Juwo ay nagsimulang manginig ng husto. Napatitig siya sa salamin na nasa harapan niya at medyo namutla ang mukha niya. Sa sandaling ito, nanghihina ang buong katawan niya, na para bang anumang oras ay babagsak na siya. Ang buong proseso ay tumagal ng higit sa 10 minuto bago ang pakiramdam ay dahan-daang nawala. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa lupa at sinabi sa mahinang boses, mas mahaba ito kaysa sa huling pagkakataon. Buti na lang malaki ang puso niya kaya hindi niya ito isinapuso. Tumalikod na siya at lalabas na sana para ipagpatuloy ang pag-inom. Gayunpaman, nang tumingin siya sa salamin, bahagyang nagbago ang kanyang maliit na mukha. Ang dahilan ay walang iba kundi isang hibla ng puting buhok na tumubo sa kanyang noo. Bagamat iisa lang ang buhok, sapat na iyon para ipakita na lalong nagiging halata ang side effects ng Nirvana body. What the hell? Naisip niya na magiging heartbroken ang huling dance party. Gayunpaman, ungol niya at casual na hinayla pababa ang puting buhok, saka tumalikod at lumabas ng pinto. Pabalik sa pavilion, ang huling sayaw ay tumingin kay Wen the Wenner, na mahimbing na natutulog. Hindi niya napigil ang umungol sa mahinang boses, buntong hininga, mukhang kailangan pa nating hanapin si Kuzo. Ang dalawang batang ito ay talagang mahina ang pagtitiis sa alak. Master Juwo, Master Kuzo ay nasa closed-door cultivation, paalala sa kanya ng 2 attendant sa gilid. Tinapik ni Juwo ang kanyang ulo at sinabing, kalimutan mo na ito. Pupunta tayo sa paanan ng bundok at hulihin natin sila mamaya. Habang sinasabi niya ito, biglang naramdaman ni Juwo ang isang panloob na chi na mabilis na papalapit sa kanya. Pamilyar na pamilyar siya sa panloob na chi na ito. Nagmula ito sa isang magsasaka ng hilagang lupain. Bahagyang kumunat ang noo ni Juwo. Tumingin siya sa 2 katulong at sinabi, dalhin sila sa cultivation room. Natural na walang lakas ng loob na magsalita ang 2 attendant. Dali-dali nilang kinaladkad si Wen the Wenner papunta sa cultivation room. Pagkatapos, tumalon si Juwo at dumating sa bakana ng Mount Huaning, tahimik na naghihintay sa pagdating ng 2 taong ito. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang 2 makajos na monarko sa bundok Huaning. Tumingin sila kay Juwo at walang pakialam na sinabi, mukhang matagal mo na kaming napansin.
Bumantong hininga si Juwo at sinabing, ang baho sa inyong mga katawan ay lubhang masangsang kahit na kayo ay pinaghiwalay ng 1,000 bituin. Kabanata 1572, Panglakas ng Absolute Dance. Hindi nagalit ang dalawang makadiyos na monarko sa pang-aabuso ng ganap na sayaw. Sa halip, tumawa sila at sinabing, ganap na sayaw, pinatay mo ang napakaraming tao sa mga hilagang lupain. Naisip mo ba ang mga kahihinatnan? Bakit? Nandito ka ba para humingi ng paliwanag sa akin ngayon? Nang makita ito ng dalawang makadiyos na monarko, agad silang sumangot ng malamig at sinabing, ganap na sayaw, dapat mong bayaran ang halaga para sa paggawa ng mali. You guys talk too much nonsense. Is there a point? Malamig na sabi ni Juwo. Kaagad, dahan-dahan ding tumaas ang panloob na chi sa kanyang katawan. Matapos maramdaman ang panloob na chi ni Juwo, inilagay ng dalawang makadiyos na monarko ang kanilang mga kamay sa kanilang likuran at walang pakialam na sinabi, orihinal, pumunta kami dito ngayon upang kitilin ang iyong buhay, ngunit pareho kaming mabait, kaya nagpasya kaming bigyan ka ng pagkakataon. Hanggat handa kang sumunod sa amin sa hilaga, ang mga naunang bagay ay maaaring iwaksi, paano ito? Sumimangot si Absolute Dance, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Kung gusto mong gumawa ng move, then make a move. Magdala ng napakaraming kalokohan. Pagkatapos sabihin iyon, ang ganap na sayaw ay nagkusa na gumawa ng isang hakbang. Kumikislap ang palad niya sa liwanag habang walang awa niyang hinampas ang dalawa. Hindi naglakas loob silang dalawa na maliitin ang atake ng Absolute Dance. Agad silang bumaril at umiwas. Gayunpaman, hindi basta-basta susuko ang ganap na sayaw. Ang kanyang panloob na chi ay walang katapusan, at ang kanyang aura ay pumuno sa buong kalangitan. Maging ang dalawang makadiyos na monarko ay walang mapagtataguan kahit sandali. Lumilitaw na sila ay nasa medyo malungkot na kalagayan. HMPH, hindi mo kilala si kamatayan. Ang dalawang makadiyos na monarko ay tila napilitang pumasok sa isang sulok. Ang kanilang mga katawan ay nagbuga ng matinding itim na enerhiya habang sila ay mabangis na nagpapalitan ng hampas ng palad na may ganap na sayaw. Tuldok 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 tuldok. Ang maliit na katawan ng Absolute Dance ay umatras ng ilang hakbang, at ang dalawang makadiyos na monarch ay hindi rin nakakuha ng malaking bentahe. Nagpaputok din sila ng paurong na paputok. Ads by Pop Future. Tulad ng inaasahan sa tatlong baliw ng South Prefecture. Ang iyong lakas ay mas malakas kaysa sa walang hanggang poste, malamig na sabi ng isang makadiyos na monarko. Si Juwo ay hindi nag-aksaya ng oras na makipag-usap sa kanila. Direkta niyang ginamit ang napakaraming langit na bulaklak at idiniin ang dalawa. Sa isang iglap, ang dalawang makadiyos na monarko ay nakaramdam ng matinding sakit sa kanilang buong katawan. Parang mapapasingaw ang kanilang mga katawan. Ha! Sa isang galit na galit, isang matinding itim na enerhiya ang sumabog mula sa kanilang mga katawan. Ang itim na enerhiya na iyon ay sobrang lamig at bumabalot sa kanilang dalawa, na para bang gusto nitong gamitin ito laban sa kanila. Gayunpaman, ang espiritual na kapangyarihan sa katawan ni Juwo ay parang isang malawak na karagatan. Wala itong anumang senyales ng paghinto. Sa halip, ito ay lalong tumitindi. Pinalot ng liwanag ng napakaraming bulaklak ang lupain. Lahat sa loob ng ilang daang metro ay naging abo. Sa pagtingin sa dalawang makadiyos na monarko, hindi sila nagdusa ng maraming pinsala sa ilalim ng itim na enerhiya. Gayunpaman, ang itim na enerhiya ay patuloy na lumiit, na para bang ito ay malapit ng lumunin ng napakaraming bulaklak. Ang dalawang makadiyos na monarch na nagtatago sa loob ng itim na enerhiya ay hindi maiwasang magkaroon ng malamig na ekspresyon. Ang lakas ng ganap na sayaw na ito ay tila mas malakas ng kaunti kaysa sa tatlong iyon, sabi ng isa sa mga makadiyos na monarko. Tama. Medyo kakaiba ang katawan ng taong ito. Hindi ito isang bagay na may kukumpara ng mga tulad ng walang hanggang limitasyon na si Barrow. Nagkatinginan silang dalawa. Itinaas nila ang kanilang mga kamay at isinantabi ang itim na enerhiya. Pagkatapos, isang itim na palad ang nakaunat mula sa loob at humampas patungo sa ganap na sayaw. Biglang nagsikip ang mga pupils ng Absolute Dance. Agad na naging pula ang kanyang mga mata.
Isang maliit na palad ang biglang lumitaw sa kanyang dibdib upang salubungin ito. Boom! Ang matinding pagyanig ay sumabog sa sandaling ito. Dumagundong ang buong lupain. Kahit ang Mount Huaning ay hindi ligtas. Bahagyang kumunat ang noo ng dalawang makajos na monarko sa dilim. Nagulat sila nang matuklasan na ang lakas ng ganap na sayaw ay tila patuloy na tumataas. Ads by Pop Future. Ang ganap na sayaw na ito, ay talagang kakaiba, sabi ng isa sa mga makajos na monarko. Tama. Tapusin natin ito ng mabilis. Medyo naiinip na ako, malamig na sabi ng isa pang Diyos na monarko. Nagdusa na sila sa sekta ng Heavenly Cloud at wala nang mapaglalabasan ng kanilang galit. Ngayong hindi na nila madaling tanggalin ang ganap na sayaw, natural na mas lalo silang nagalit. Pinaikit ng isa sa mga makajos na monarko ang kanyang mga mata at ibinuka ang kanyang bibig upang iluwa muli ang itim na bulaklak ng lotes. Tungkol naman sa isa pang makajos na monarko, hindi rin siya idol. Katulad din niyang kinuha ang kanyang trump card technique. Ang mga agos ng itim na fog ay sumabog mula sa kanyang katawan at dumiretso sa ganap na sayaw. Ang spell na ito ay tinawag na Heavenly Dragon Demonic Spear. Ito ay walang katulad na nakakatakot. Hindi lamang ito naglalaman ng napakalakas na panloob na chi, naglabas din ito ng kakaibang nakakalaso na gas. Dumiretso ang dalawang spell kay Juwo. Gaano man kalakas si Juwo, hindi niya nagawang labanan ang 2 taong ito. Iniligpit niya ang napakaraming bulaklak ng langit at itinaas ang kanyang maliit na kamay. Lumiwanag ang liwanag sa lahat ng direksyon habang tinatanggap niya ang 2 magagandang spell. HMPH. Walang kwenta, walang pakialam na sabi ng 2 makajos na monarch habang nasa likod ang kanilang mga kamay. Pagkatapos ng lahat, si Juwo ay hindi ang sect master ng Heavenly Cloud Sect. Siya ay natural na hindi maaaring maging walang pakialam gaya ng sect master ng Heavenly Cloud Sect. Sa ilalim ng pagsupil sa 2 pamamaraang ito, ang noo ni Juwo ay natatakpan ng mga patong ng lihim na pawis. Karapat-dapat ng purihin ang makapagpigil ng matagal, walang pakialam na sabi ng isang makajos na monarko. Tama. Kung sino pa man iyon, nilamon na sila agad. Juwo, dapat kang maging proud. Huwag magsalita ng walang kaparerekon. Ang ganap na sayaw ay umungal ng malakas. Ang ningning sa kanyang katawan ay umunlad at kumalat sa lahat ng direksyon kasama siya bilang sentro. Kasabay nito, ang itim na bulaklak ng lotes ay talagang puwersahang itinaas ng ganap na sayaw. Paano ito posible? Isang bakas ng pagtataka ang sumilay sa mga mata ng 2 makajos na monarko. Nagpalitan sila ng tingin sa isa't isa, puno ng pagtataka ang kanilang mga mukha. Hindi dapat ganoon kalakas ang lakas ng Absolute Dance. Hindi ba siya ay nasa parehong antas ng walang hanggang poste? Sa hitsura nito, mas malakas siya kaysa sa walang hanggang poste, si Barrow, at ang iba pa. Ang gayong talento ay namatay ng napakabata. Nakakaawa. Ang makajos na monarko ay hindi napigil ang mapabuntong hininga. Tama. Kung mapapasok natin siya, tiyak na magniningning siya sa hinaharap. Sabi din ng isa pang makajos na monarko. Kahit na ganoon ang kaso, alam nila sa kanilang mga puso na ang ganap na sayaw ay tiyak na hindi kompromiso. Kaya naman, nagkatinginan silang dalawa, at muling nagliwanag ang kanilang mga kamay. Pinlano nilang bigyan ng panghuling suntok ang ganap na sayaw at kitilin ang kanyang buhay. Sa sandaling ito, ang ganap na sayaw, na nagpupumilit kumapit, ay biglang namutla. Ang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan ay agad na sumabog. Hindi maganda. Agad na nagbago ang mukha ni Juwo. Naramdaman na lang niya ang kanyang panloob na chi na mabilis na nawawala. Ito ay ang katawan ng Nirvana. Talagang kumilos ito sa sandaling ito. Si Juwo ay nakadikit ang kanyang mga ngipin. Desperado niyang sinubukang pigilan, ngunit ang pagkawala ng kanyang panloob na chi ay sadyang hindi mabata. Boom! Sa wakas, ang maliit na katawan ni Juwo ay walang awa na pinigilan. Sa isang iglap, lahat ng nasa ilalim ng kanyang mga paa ay nabasag. Siya ay nahulog mula sa tuktok ng bundok at nadurog sa ilalim ng mga durog na bato. Ano ang nangyayari? Medyo naguguluhan din ang 2 makajos na monarko sa hilagang lupain.
Maging sila ay hindi malinaw sa nangyari. Nagkalat ang alikabok, inilantad ang maliit na katawan ni Juwo. Pasuray-suray siyang tumayo. Nakakatakot na mapatla ang kanyang mukha, at ang sariwang dugo sa kanyang katawan ay nagpapasakit sa puso ng mga tao. Sinubukan ni Juwo na igalaw ang kanyang katawan, ngunit nalaman niyang mahina ang kanyang buong katawan. Mahirap para sa kanya na kumilos kahit isang hakbang. Isang aksidente ang nangyari sa oras na ito. Damn it! Kinagat ni Juwo ang kanyang mapupulang labi gamit ang kanyang mga ngipin, at umagos din ang dugo. Nang malapit nang sumugod ang dalawang makajos na monarka, nagdikit ang mga ngipin ni Juwo. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao at ginamit ang lahat ng lakas sa kanyang katawan para bumaril patungo sa tuktok ng bundok. Kabanata 1573, ang balisang Chinyu. Sa pagtingin sa maliit na katawan ng ganap na sayaw, ang dalawang makajos na monarko ay hindi maiwasang tumingin sa isa't isa. Mukhang matagal na siyang nasaktan, sabi ng isa sa mga makajos na monarko. Tama. Ito ay dapat na isang pagsiklab ng mga lumang pinsala, sabi ng isa pang makajos na monarko na tumango. Kasunod nito, hindi napigil ang mapabuntong hininga ang dalawa, talagang hindi ko inaasahan na ang maliit na katawan na ito ay naglalaman ng isang nakakatakot na kapangyarihan. Ang South Province ay tunay na lupain ng mga natatanging tao. Sige, ngayon na ang oras para ipadala siya sa kanyang paglalakbay. Naging sobrang malamig ang mga ekspresyon ng dalawang tao. Pagkatapos, sinundan nila ang panloob na chi ng Juwo at bumaril patungo sa tuktok ng bundok. Sa tuktok ng bundok, ginamit ni Juwo ang huling lakas niya at nagmadaling pumasok sa cultivation room. Nakatayo siya sa pintuan ng cultivation room. Bumuhos ang dugo na parang bukal, at ang kanyang katawan ay suray-suray na parang babagsak siya anumang oras. Nang makita ang eksenang ito, nagbago ang mga ekspresyon ni Wenda at Wen-er. Tita Juwo, ano? Anong nangyari sa iyo? Ulalas ng dalawang tao. Gayunpaman, itinulak sila ni Juwo palayo. Tumingin siya sa mga tao sa silid at sinabi sa nanginginig na boses, may madilim na butas sa likod ng cultivation room. May maliit na porma sayon doon. Pilasan mo at umalis na. Tita Juwo, ikaw. Tuldok. Cut the crap and leave. Sigaw ni Juwo at pinutol sila. Pagkatapos, ginamit ni Juwo ang kanyang huling kaunting lakas at iniabot ang kanyang palad patungo sa kanila. Isang malumanay na puwersa ang nagpadala kay Wen-er at ang kanyang dalawang tagasunod sa madilim na lagusan. Nablock ang madilim na lagusan, at nawalan din ng lakas si Juwo. Nahihirapan siyang napasandaw sa pader, na para bang hinihintay niyang dumating ang kamatayan. Tuldok. Sa kabilang banda, sina Wenda at Wen-er ay nag-teleport sa malayo. Namumula ang mga mukha nila, parang nawalan sila ng mga magulang. Para naman sa dalawang katulong, sila ay nasa sobrang sakit at luha. Magiging maayos si Lord Juwo, siguradong magiging maayos din siya, lumuhad sa lupa ang dalawang attendant at umiyak ng mapait. Sina Wenda at Wen-er ay bihirang makitang seryosong ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ang porma sayon na ito ay nagpadala sa kanilang apat sa isang maliit na bayan na 12 ng mga bituin ang layo. Ang maliit na bayan ay tahimik at nakabukod. Hindi, gusto kong bumalik. Pagdating nila sa maliit na bayan, mabilis na bumangon ang dalawang katulong. Pinunasan nila ang kanilang mga luha at tumalikod na para umalis. Mabilis silang pinigilan ni Wenda at umiling. Mahirap na pinaalis kami ni Tita Juwo. Kung babalik tayo ngayon, hindi ba natin siya pababayaan? Wala akong pakialam. Angle ng attendant. Kahit mamatay ako, mamamatay ako sa tabi ni Lord Juwo. Pagkatapos sabihin iyon, hindi na lumingon ang dalawa at dumiretso sa Mount Huaning. Nagkatinginan sina Big Wen at Big Wen. Nagngangalit ang dalawa at sumunod. Makalipas ang kalahating oras, bumalik silang apat sa Mount Huaning. Ang orihinal na maganda at magandang Mount Huaning ay nasira na ngayon. Nagmamadali silang pumunta sa cultivation room at nagulat sila nang makitang may bangkay talaga si Juwo dito. Lord Juwo. Buong lakas na sigaw ng dalawang attendant. Hinanap nila ang buong bundok ng Huaning, ngunit hindi nila mahanap si Juwo. Nasaan si Tita Juwo?
Hindi napigilan ni Wenda na sumimangot. Maaaring siya ay kinuha ng dalawang lalaking nakaitim na damit, sabi ni Wenner sa mahinang boses. Imposible, tumahimik ka. Si Master Juwo ay walang talo sa mundo. Siguradong magiging maayos siya. Galit na sigaw ng dalawang attendant. Bahagyang napabuntong hininga sina Wenner at Wenner. Malinaw na ayaw nilang magkaroon ng gulo si Juwo, ngunit ang kalagayan ni Juwo ay malamang na mapapahamak. Tuldok tuldok tuldok, sa hilagang hangganan. Si Chinyu, na kumakain ng malaking prutas ng Yo, ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata. Biglang nanginig ang kanyang puso, at marahas na kumaibot ang kanyang kanang talukap. Anong nangyayari? Hindi mapigilan ni Chinyu na sumimangot. Dahan-dahan siyang tumayo, at may masamang pakiramdam sa kanyang puso. Baka may nangyari sa isang tao, bulong ni Chinyu. Habang iniisip ito ni Chinyu, lalo siyang nag-aalala. Pakiramdam niya ay may nangyari. Pagkatapos, mabilis na lumabas ng silid si Chinyu, handang hanapin si Xiaohai. At sa sandaling ito, nagkataong naglalakad si Xiaohai patungo sa silid ni Chinyu. Chinyu, may hahanapin lang ako sa iyo. Mabilis na naglakad si Xiaohai at sinabi. Sumangayon si Chinyu at naghintay para sa kanyang follow-up. Sinabi ni Xiaohai sa malalim na boses, nakatanggap lang ako ng balita na ang 3 dakilang makajos na monarch sa Hilagang Lupain ay pumunta na sa Southern Prefecture. Ano? Agad na nagbago ang ekspresyon ni Chinyu. Dahil dito, lalo siyang nag-alala na kanina pa nababalisa. Ilang araw ang nakalipas, pumunta sila sa Heavenly Cloud Sect at nakipag-away sa Sect Master ng Heavenly Cloud Sect. Sa huli, isa sa kanila ang napatay ng Sect Master ng Heavenly Cloud Sect, at ang Heavenly Cloud Sect ay nawalan din ng avatar, sabi ni Xiaohai sa malalim na boses. Sa sandaling ito, hindi siya kayang pakinggan ni Chinyu. Nagmamadali siyang tumingin kay Xiaohai at sinabing, Senior Xiaohai, natatakot ako na kailangan kong pansamantalang umalis sa hilagang hangganan. Oh, bakit? Nagtatakang tanong ni Xiaohai. Sinabi ni Chinyu sa malalim na boses, masama ang pakiramdam ko. Natatakot ako na ang 2 makajos na monarko na nabubuhay pa ay magdudulot ng gulo. Itinaas ni Xiaohai ang kanyang kamay at inilagay ito sa balikat ni Chinyu. Umiling siya at sinabing, Chinyu, ang dahilan kung bakit kita hinanap sa pagkakataong ito ay para sabihin sa iyo na huwag munang umalis sa tabi ko pansamantala. Ito ay para pigilan sila sa pagkakataong atakihin ka. Huwag kang mag-alala, magiging maayos din ako, sabi ni Chinyu. Kahit ano paman, kailangan kong umalis sa hilagang hangganan. Kung hindi, hindi ako mapalagay. Nakita ni Xiaohai na napakapilit ni Chinyu, kaya wala na siyang masabi pa. Talaga bang aalis ka sa hilagang hangganan? Tanong ni Xiaohai. Inamin ni Chinyu at sinabing, kailangan kong umalis. Saan mo balak pumunta? Patuloy na tanong ni Xiaohai. Bundok Huaning, sabi ni Chinyu. Ang pinakakinabahala ni Chinyu ngayon ay ang ganap na sayaw. Kung ito ay ganap na sayaw sa kanyang pinakamataas na kalagayan, si Chinyu ay natural na hindi mag-aalala. Gayunpaman, ang pisikal na kondisyon ng ganap na sayaw ay talagang nag-alala kay Chinyu. Sige, sang-ayon ni Xiaohai. Sa sandaling ito, naglabas siya ng isang piraso ng papel mula sa kanyang bulsa at ibinigay ito kay Chinyu. Nagkataon lang na ito ang materyal na kailangan para sa pagbuo. Mag-isip ng isang paraan upang tipunin ito. Napakalaki ni Xiaohai. Kinuha ni Chinyu ang note at sinabing, okay. Gayun din, ang pormasayo na ito ay nangangailangan ng hindi bababa sa 6 na tao upang ma-activate. Napag-isipan ko na ito. Ikaw, ako, si Juwo, Kuzu, at isang matandang kaibigan ko. Sa ganitong paraan, kailangan pa natin ng isa. Pagpapatuloy ni Xiaohai. Pagkatapos sabihin iyon, inabot ni Xiaohai kay Chinyu ang isang note. Nakalagay sa note ang pangalan at address niya. Napakalakas ng taong ito, ngunit siya ay isang masamang tao. Napakahirap humingi ng tulong sa kanya, ngunit kailangan mong mag-isip ng paraan upang kumbansihin siyang pumunta sa hilagang hangganan, sabi ni Xiaohai sa malalim na boses. Sa sandaling ito, ang isip ni Chinyu ay napuno ng ganap na sayaw. Nang walang pag-iisip, agad siyang sumang-ayon, okay, I will try my best.
Pagkatapos sabihin iyon, agad na tinawag ni Chinyu ang Divine Eagle at dumiretso sa Mount Huaning. Napakatagal bago makarating sa Mount Huaning mula rito. Nababalisa si Chinyu, kaya binawi na lang niya ang kanyang figure at ginamit ang line word formula para bumaril patungo sa Mount Huaning. Sa bilis ng line word formula, aabutin lang ng 2 araw para makarating sa Mount Huaning mula sa hilagang hangganan. Sa oras ng pahinga, hindi ito aabot ng higit sa 3 araw. Kabanata 1574, ang galit na Chinyu. Bagamat mabilis ang bilis ng formula ng linya ng salita, nakakonsumo ito ng maraming espiritual na kapangyarihan. Kahit na ang espiritual na kapangyarihan ni Chinyu ay kasing lawak ng dagat, mahihirapan pa rin siyang gawin ang line word formula sa buong panahon. Gayunpaman, sa sandaling ito, walang pakialam si Chinyu. Ang tanging naiisip niya ay ang huling sayaw. Nakaramdam siya ng matinding pagkabalisa. Pakiramdam niya ay may malaking nangyari sa huling sayaw. Sa loob ng 3 buong araw, hindi man lang huminto si Chinyu para magpahinga. Nang sumugod siya sa Mount Huaning, ang espiritual na kapangyarihan sa kanyang katawan ay naubos na, at siya ay pagod na siya ay pawis na pawis. Tumingin siya sa Mount Huaning, na naging mga guho na, at ang kanyang mukha ay naging sobrang pangit. Tulad ng inaasahan, gaya ng inaasahan. Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin, at ang kanyang buong katawan ay halos manginig. Inilabas niya ang kanyang divine sense, na sumasakop sa higit sa kalahati ng Mount Huaning. Napakabilis, natuklasan niya ang ilang mga figure sa Mount Huaning. Ang mga figure na ito ay lubos na hindi pamilyar, bawat isa sa kanila ay nagmamadali. Sila ay abala sa paghahanap at paglipat ng mga natitirang bagay sa Mount Huaning, sa isang hindi mapapantayang pagmamadali. Ang ekspresyon ni Chinyu ay agad na naging malamig. Nanginig ang kanyang katawan, at agad siyang lumitaw sa taas sa langit. Tuldok 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 tuldok. Kayong lahat, tumigil. Umungol si Chinyu, agad na niyanig ang buong Mount Huaning sa isang hagong. Natigilan ang lahat ng naruroon sa sigaw na ito. Ilan sa kanila ay samuka pa ng dugo on the spot. Inalis ni Chinyu ang kanyang malamig na tingin sa mga tao bago siya dahan-daang lumapag sa gitna nila. Nabasa na ng grupong ito ng mga tao ang kanilang pantalon sa takot. Tiningnan nila si Chinyu na may nanginginig na mga mata at sinabing may nakakahiyang ngiti, lahat. Lahat para sa iyo, lahat para sa iyo. Ads by Pop Future. Nang marinig ang mga salitang ito, si Chinyu, na galit na, ay lalong nagalit. Ang isang alon ng layuning pagpatay ay agad na dumaan sa buong Huaning Mountain. Nagdulot ito ng takot sa lahat ng naruroon. May mga lumuhad pa sa lugar. Let me ask you. Huminga ng malalim si Chinyu at pilit na pinigilan ang kanyang galit. Nasaan si Juwo? Saan siya nagpunta? Nagkatinginan ang lahat at pagkatapos ay nagmamadaling sinabi, hindi mo ba alam? Si Lord Juwo ay kinubkob ng 2 misteryosong tao at nagtamo ng matinding pinsala. Ngayon, ang kanyang buhay at kamatayan ay hindi alam. Oo. Sinubukan naming hanapin ang bangkay ni Lord Juwo, ngunit hindi namin ito nakita. Kasama ang kanyang 2 katulong at ang 2 kaibigang umiinom, lahat sila ay wala na. Nang marinig ito, ang ekspresyon ni Chinyu ay agad na namutla. Sabi niya sa nanginginig na boses, sino ang may gawa nito? Hindi ko alam. Ang sabi-sabi na ito ay isang tao mula sa hilagang lupain. Tila 2 dakilang makajos na hari ng hilagang lupain. Ang katabi niya ay hindi nang ahas na itago ito at nagmamadaling sinabi. Pero huwag kang masyadong mag-alala. Tutal, hindi pa natin nakikita ang bangkay ni Juwo. Posibleng magaling siya. Ang kawalan ng pag-asa ay lumitaw sa mukha ni Chinyu. Ang damdamin ni Chinyu kay Juwo ay lubhang komplikado. Kung hindi dahil sa paulit-ulit na pagkilos ni Juwo, ang kasalukuyang Chinyu ay matagal nang naging bangkay. Nakita niyo na ba si Kuzu? Tanong ni Chinyu. Hindi. Wala pa, mabilis na sagot ng katabi niya. Tiniis ni Chinyu ang kanyang kalungkutan at dahan-daang sinabi, naiintindihan ko. Pwede na kayong umalis. Nagkatinginan ang lahat at agad na tumalikod para tumakbo. Si Chinyu na lang ang natitira sa buong bundok ng Huaning.
Dahan-dahan siyang lumibot sa bundok ng Huaning, sinusubukang maghanap ng anumang bakas. Sa kasamaang palad, walang ibang bakas maliban sa mga marka ng labanan. Ads by Pop Future. Kitang-kita na ang eksena ay dumaan sa matinding labanan. Ang buong Huaning Mountain ay naging mga guho na. Nakatayo sa cultivation room, hindi napigilan ni Qin Yu na medyo hindi makayanan. Naglupisay siya sa lupa. Hindi mailarawan sa salita ang sakit sa kanyang puso. Juwo. Kinagat ni Qin Yu ang kanyang mga ngipin, natatakot na tumulo ang mga luha. Gayunpaman, malinaw na malinaw din sa kanyang puso na walang silbi ang sakit. Bukod dito, hindi alam ang buhay at kamatayan ni Juwo. Hindi siya sigurado kung buhay pa ito. Nagdulot din ito ng isang kislap ng pag-asa na lumitaw sa puso ni Qin Yu. Dahan-dahan siyang tumayo, sobrang lamig ng ekspresyon niya. Pagkatapos noon, tumalikod si Qin Yu at naglakad pababa mula sa Mount Huaning. Hindi niya alam kung saan hahanapin ang dalawang makajos na monarko. Nabalitaan na lamang niya na ang mga makajos na monarko ay nagpunta rin sa sekta ng langit na ulap. Kaya naman, dumiretso si Qin Yu sa sekta ng Heavenly Cloud. Sekta ng langit na ulap. Malubhang nasugatan ng Deputy Sect Master. Sa ilalim ng paggamot ng maraming alchemist, hindi pa rin siya nagpakita ng anumang mga palatandaan ng buhay. Paano ito? Ayos ba ang Deputy Sect Master? Nagmamadaling tanong ni Dizun sa gilid. Umiling ang alchemist at sinabing, hindi maganda ang sitwasyon. Pansamantala kung tinatakan ang kanyang mga kasama, ngunit kung gusto namin siyang pagalingin, natatakot ako. Medyo naging solemn na ang mga ekspresyon ni Dizun at ng mga tao sa paligid. Kung magpapatuloy ito, hanggang kailan mabubuhay ang Deputy Sect Master? Tanong ni Dizun. Sinabi ng alchemist sa malalim na boses, hindi hihigit sa 1 linggo. Iminumungkahi kung pumunta ka sa Holy Region at maghanap ng mas malakas na alchemist. Ang pagpunta sa banal na rehiyon, ay hindi ganoon kadali. Ang mga disipulo sa paligid niya ay hindi maiwasang magkaroon ng pangit na mga ekspresyon. Kinagat ni Dizun ang kanyang mga ngipin at sinabing, imposible lang ang pagpunta sa Holy Region sa loob ng 1 linggo, kahit na umalis ako ngayon, huli na ang lahat maliban kung gagamitin ko ang teleportation formation ng Heavenly Cloud Sect. Walang makakapagbukas ng porma sayo nang walang utos ng Sect Master, paalala ng isang tao sa sandaling ito. Ang Deputy Sect Master na nakahiga sa kama ay nahihirapang nagsabi, kalimutan mo na ito. Natatakot ako na hindi na ako mabubuhay ng matagal. Huwag kang dumaan sa napakaraming problema. Hindi. Malamig ang ekspresyon ni Dzun. Huminga siya ng malalim at sinabing, dalhin mo ako sa array platform. Aalis ako kaagad sa Holy Region. Hindi. Kung bubuksan mo ang array platform ng walang pahintulot, sisisihin ka ng Sect Master. Kung sinisisi ka ng Sect Master, ako, si Dizun, ang mananagot. Sigaw ni Dizun. Huwag kang mag-alala. Kumuha na ako ng alchemist. Napakataas ng standard ng alchemist na ito. Malapit na siyang dumating. Sa sandaling ito, walang pakialam na sabi ni Elder Bai. Agad na napalingon ang lahat kay Kuya Bai. Medyo may pagmamalaki na sinabi ni Elder Bai, ang alchemist na ito ay isang taong nakilala ko nang nagkataon noong naglalakbay ako. Siya rin ang pinakamalakas na alchemist na nakita ko. Naglakas loob akong garantiya na tiyak na mapapagaling niya ang Bisect Master. Bahagyang kumunat ang noo ni Dizun at sinabi sa malalim na boses, mas mabuting pumunta ako sa banal na rehiyon at gumawa ng ilang mga plano. Hindi na kailangang pumunta sa banal na rehiyon. Sa sandaling ito, isang boses ang narinig. Ang boses na ito ay walang iba kundi si Qin Yu. Dahan-daang pumasok si Qin Yu na may napakalamig na ekspresyon. Master, bakit ka nandito? Nang makita si Qin Yu, nagmamadaling naglakad si Dizun. Hindi niya ito pinansin at naglakad papunta sa Deputy Sect Master. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay at inilagay ito sa dibdib ng Deputy Sect Master. Huwag mong sabihin sa akin na gusto mong saktan ang Deputy Sect Master. Sa sandaling ito, sinabi ni Elder Bai na may kakaibang tono. Pinigyan ni Qin Yu ng malamig na tingin si Elder Bai, at nagmamadaling nagtago si Elder Bai sa likod ni Dizun.
Pagkatapos, hindi pinansin ni Chinyu si Elder Bai. Itinaas niya ang kanyang palad at inilagay ito sa pagitan ng mga kilay ng Deputy Sect Master, naramdaman ang pagdaloy ng panloob na chi sa kanyang katawan. Pagkaraan ng ilang sandali, tumingin si Chinyu kay Dizun at sinabing, okay lang. Bigyan mo ako ng oras. Mag-purify ako ng tableta. Talaga, Master? Excited na tanong ni Dizun. Napabuntong hininga si Chinyu at sinabing, huwag kang mag-alala. TSK Sok. Sino ang nakakaalam kung gusto mong saktan ng aming Deputy Sect Leader? Sa sandaling ito, sinabi ni Elder Bai na may kakaibang tono. Kabanata 1575, ang taksil na Elder Bai. Sa sandaling sinabi niya ito, ang ekspresyon ni Chinyu ay agad na naging sobrang malamig. Alam ni Elder Bai na hindi siya kalaban ni Chinyu, kaya dali-dali siyang nagtago sa likod niya. Iniunat ni Chinyu ang kanyang palad, at direktang hinaila siya ng malakas na puwersa ng pagsipsip. Hinawakan niya ng isang kamay ang leeg ni Kuya Bai at hinawakan siya sa hangin. Halos nakalimutan ko na ikaw, isang manggugulo, hinahayaan kang mabuhay ng matagal, malamig na sabi ni Chinyu. Nahihirapang ibinuka ni Elder Bai ang kanyang bibig at sinabing, ikaw. May konsensya ka ba at gusto mo akong patayin para patahimikin ako? Ang mga tao sa gilid ay mabilis ding sinubukan siyang hikayatin, Mr. Chin, ikaw. Pakiusap iligtas mo siya. Ang sekta ng Heavenly Cloud ay nangangailangan ng mga tao ngayon. Tinulyapan ni Chinyu ang karamihan at pagkatapos ay binitawan ang kanyang kamay. Hahayaan kitang mabuhay ng ilang araw pa, malamig na sabi ni Chinyu. Pagkatapos sabihin iyon, itinaas ni Chinyu ang kanyang kamay at marahang tinapok ang noo ni Kuya Bai. Isang marka ang agad na pumasok sa kanyang isipan. Kahit saan ka tumakbo, hahanapin kita, malamig na sabi ni Chinyu. Ito ay agad na nagpaputi sa mukha ni Elder Bai, ngunit hindi niya alam kung ano ang gagawin. Tuldok 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 tuldok. Hindi na pinansin ni Chinyu si Kuya Bai. Pumunta siya sa harap ng Deputy Sect Master at nagtanong, Deputy Sect Master, may balita ka ba tungkol kay Juwo? Huminga ng malalim ang Deputy Sect Master at nahihirapang sinabi, hindi ko narinig. Ano? Ano ang mali? Napakunot ng noo si Chinyu at sinabi sa Deputy Sect Master kung ano ang nangyari. Matapos marinig ito ng Deputy Sect Master, hindi masyadong maganda ang kanyang mukha. Sinabi niya sa mahinang boses, makapangyarihan si Juwo, kaya walang dapat mangyari. Karaniwan, totoo iyan, ngunit, ibinuka ni Chinyu ang kanyang bibig at nilunok ang iba pa niyang salita. Ang mas kaunting mga tao na nakakaalam tungkol sa Nirvana body ni Juwo, mas mabuti. Sa lakas ni Juwo, walang dapat mangyari sa kanya. Hindi man niya kayang talunin ang dalawang makajos na hari, tiyak na mapoprotektahan niya ang sarili. Gayunpaman, dahil sa konstitusyon ng ganap na sayaw, ang mga tao ay kailangang mag-alala. Mr. Chin, hindi maganda ang kalusugan ng Vice Sect Master. Dapat mong hayaan siyang magpahinga ng maayos, may lumapit at nagsabi. Napaungol si Chinyu. Tumingin siya sa Vice Sect Master at sinabi, Vice Sect Master, pakitulungan at pakilusan ang koneksyon ng Heavenly Cloud Sect para maghanap ng ganap na sayaw. Okay. Okay. Tumango ang Deputy Sect Master at sumang-ayon. Hindi na ginulo ni Chinyu ang Deputy Sect Master at agad na tumingin kay Dizun. Hanap ako ng kwarto, sabi ni Chinyu. Mabilis na tumango si Dizun at sinabing, Guro, sumunod ka sa akin. Tinundan ni Chinyu si Dizun hanggang sa botika ng Heavenly Cloud Sect. Ang lahat ng mga halamang gamot ng makalangit na sekta ng ulap ay narito, ipinakilala ni Dizun. Napabuntong hininga si Chinyu at sinabing, ang Deputy Sect Master ay hindi isang malaking problema. Huwag kang masyadong mag-alala. Okay, Master. Maraming salamat, yumuko si Dizun at sinabi. By the way, Sect Master ng Tianyan Sect, ano ba talaga ang nangyayari? Napahinto si Chinyu kay Dizun at hindi maiwasang tumingin sa Cultivation Mountain. Sa sandaling ito, ang Cultivation Mountain ay naging mga guho na rin. Nakakatakot ang itsura nito. Napabuntong hininga si Dizun at sinabi kay Chinyu ang nangyari. Akala naming lahat ay patay na ang Sect Master.
Hindi namin inaasahan na isa lang pala itong avatar ng Divine Stone ng Yu Huashen. Hindi napigilan ni Dizun na mapabuntong hininga. Sumimangot si Chinyu at sinabing, sa madaling salita, ang sect master ng Tianyan sect ay hindi pa nakapunta sa Cultivation Mountain. Ang nakita natin ay isa lamang sa kanyang mga avatar. Ito ay napaka-posible. Dizun nodded. Kung saan napunta ang kanyang orihinal na katawan, hinuhulaan namin. Ang ilang mga tao ay nagsabi na siya ay naglakbay sa buong mundo upang magtanim, at ang ilang mga tao ay nagsabi na siya ay pagod na sa ganitong uri ng buhay at matagal nang binago ang kanyang pagkakakilanlan upang mamuhay sa pag-iisa. Ngunit ang lahat ng ito ay mga hula. Walang sinabi si Chinyu. Naramdaman lang niya na ang sect master ng Tianyan sect ay nagiging mas misteryoso at hindi maarak. Kung handa siyang tumulong, mas malaki ang tsansa na manalo sa laban na ito. Okay, nakuha ko. Tumango si Chinyu kay Dizun. Kung gayon hindi nakita guguluhin pa. Hindi na nagtagal si Dizun at tumalikod na para umalis. Sa parmasya, nakakita si Chinyu ng ilang halamang gamot at nagsimulang magpino ng isang tableta. Bagamat hindi malaki ang pangangailangan para sa tabletang ito, nangangailangan pa rin ito ng ilang oras at pagsisikap. Malamang aabutin ng isang araw at isang gabi. Nang gabing iyon, sa meeting hall ng Heavenly Cloud Sect, maraming elder ang nakaupo sa paligid ng isang table. Elder Bai, bakit mo kami pinatawag dito? Tanong ng isang elder. Tumikim si Elder Bai at sinabi sa malalim na boses, espesyal kung inimbitahan ang lahat na mag-chat dahil sa usapin ni Chinyu. Ano ang ibig mong sabihin? Elder Bai? Kung mayroon kang sasabihin, mangyaring sabihin ito ng direkta. Sabi ng isang elder. Naisip mo na ba na gagamitin ni Chinyu ang pagkakataong ito para patayin ang ating Bisect Master? Walang pakialam na sabi ni Elder Bai. Alam kong mayroon siyang ilang mga kasanayan sa alchemy, ngunit bakit siya ay napakabait na tulungan tayo? Dapat mong malaman na may matinding puot sa pagitan ng makalangit na sekta ng ulap at sa kanya. Nagkatinginan ang lahat ng marinig iyon. Imposible. Kung gusto ni Chinyu na saktan ng Deputy Sect Master, maaari sana siyang kumilos noong nakaraan, o kaya niyang patayin ang Heavenly Cloud Sect kasama si Yongji. Malamig na sabi ng isang elder. Tama. Kung hindi dahil sa tulong ni Chinyu noong nakaraan, ang sekta ng Heavenly Cloud ay wala kung nasaan ito ngayon. Gumisi si Elder Bai at sinabing, Puro talaga kayo. Huwag kalimutan na nasa Cultivation Mountain pa rin ang sect master natin. Sino ang nakakaalam kung natatakot siya? Hehe. Sa kasalukuyang kakayahan ni Chinyu, kung gusto niyang patayin ang Deputy Sect Master, bakit kailangan niyang gumamit ng ganoong paraan? Kung gusto niyang pumatay ng tao, sino dito ang makakapigil sa kanya? Sagot ng isa pang elder. Elder Bai, huwag kang gumawa ng gulo dito. Tama. Tinulungan tayo ni Chinyu dahil sa kabaitan, ngunit labis tayong naghihinala. Hindi mo ba iniisip na sobra na ito? Naging malamig ang ekspresyon ni Kuya Bai habang ngumuso. Nakalimutan na ba ninyong lahat ang sama ng loob sa pagitan ni Chinyu at ng May Tianyan Sect? Namatay si Ling Yun sa kanyang mga kamay, at gayon din ang unang elder. Kahit na ang anak ng sect master ay namatay sa kanyang mga kamay. Paano mawawala ang ganoong puot ng ganoon lang? Kahit na ganoon ang kaso, hindi ito binili ng matatandang naruroon. Sa kanilang opinyon, ang kasalukuyang Chinyu ay tiyak na hindi magpapaplano laban sa sekta ng Heavenly Cloud. Nang makita ito, huminga ng malalim si Elder Bai at sinabing, paano ito, ang alchemist na nahanap kong will arrive tomorrow. Let him try first, how about it? Kung mapapagaling ng may alchemist ang Bisect leader, magiging masaya ang lahat. Kung hindi niya talaga kaya, hayaang subukang muli ni Chinyu. Okay lang ba iyon? Saglit na nag-isip ang lahat, pagkatapos ay tumango at nagsabi, sige, gagawin namin ang sinabi mo. Ngunit, tandaan, huwag saktan si Chinyu, at huwag maging masungit. Huwag kang mag-alala. Malamig na tumawa si Elder Bai. Ang dahilan kung bakit ginawa ito ni Kuya Bai ay para magbigay ng kontribusyon. Ang kasalukuyang sekta ng Heavenly Cloud ay masasabing isang grupo ng mga dragon na walang pinuno.
Kung umatras ang Bisect Master, malaki ang posibilidad na ang susunod ay pipiliin sa kanila. Kung makakapag-ambag sila sa oras na ito, malamang na sila na ang susunod na acting sect leader. Kabanata 1576 ang taunang si Bai. Kung nakialam si Qin Yu para lutisin ang bagay na ito, ang susunod na acting sect master ay maaaring maging si Dizun. Qin Yu? Mas mabuting huwag mong sirain ang aking mga plano, malamig na sabi ni Elder Bai. Tuldok. Kinabukasan. Lumabas si Qin Yu ng botika na may hawak na ilang table tasks. Pagkatapos, naglakad si Qin Yu sa bulwagan na may hawak na tableta. Sa bulwagan, naghihintay na ang Deputy Sect Master at maraming elder. Sa sandaling ito, ang Deputy Sect Master ay mukhang hindi na siya makakatagal. Sa mas malapit na pagtingin, makikita pa nga ang bakas ng kamatayan. Mabilis na pumasok si Qin Yu sa silid. Nang makita niya si Qin Yu, maraming elder ang bumati sa kanya, at isa-isang tumugon si Qin Yu sa kanila. Master! Mabilis na naglakad si Dizun papunta kay Qin Yu. Sinabi ni Elder Bai na may kakaibang tono, Sok, Dizun, hindi ba dapat ang iyong amo ang unang elder? Bakit mo siya tinatawag na master? Bahagyang kumunat ang noo ni Dizun. Sa pagkakataong ito, bago pa makapagsalita si Qin Yu, pinagalitan niya, Elder Bai, mas mabuting huwag kang gumawa ng gulo. Tuldok. Natigilan si Elder Bai at agad na galit na nagsalita, Dizun. Ako ay isang elder ng Heavenly Cloud Sect. How dare you talk to me like that? Gumisi si Dizun at sinabing, Elder Bai, sino ang hindi nakakaalam na ikaw ay isang taong umaasa sa pambobola para makarating sa kinaroroonan mo? Sa tingin mo ba ay karapat-dapat ka sa posisyon ng isang elder? Ano? Anong sabi mo? Galit na galit si Elder Bai. Naglakad siya papunta sa Dizun sa 2 o 3 hakbang. Malamig na tiningnan ni Dizun si Elder Bai at sinabing, bakit? Gusto mo bang makipag-away sa akin? Sige, hihintayin kita sa Marshall Hall. Do you dare? Ibinuko ni Elder Bai ang kanyang bibig at natahimik sandali. Ang kanyang lakas ay ang pinakamahina sa mga matatanda, at hindi siya kapantay ni Dizun. Kung hindi ka maglakas loob, isara mo ang iyong bibig, malamig na ngumuso si Dizun. Nang makitang hindi siya mananalo laban kay Dizun, inilipat na lamang ni Elder Bai ang kanyang alitan sa lahat. Nakita niyo ba yan? Ang Dizun na ito ay hindi alam ang kagandahang asal ng paggalang at hindi man lang inilalagay ang ating mga nakatatanda sa kanyang mga mata. Maaari pa bang manatili ang gayong tao sa Tianian Sect? Sigaw ni Elder Bai sa mga nakapaligid na matatanda. Gayunpaman, ang mga nakapaligid na matatanda ay nanunuya, Elder Bai, hindi tama ang sinabi mo, tama. Mukhang hindi ka inilalagay ni Dizun sa kanyang mga mata. Medyo magalang pa rin siya sa amin. Tama. At saka, parang walang problema ang sinabi ni Dizun. Elder Bai, natatakot ako na masyado kang nag-iisip. Si Dizun na ngayon ang numero 1 disipulo ng Heavenly Cloud Sect. Ang kanyang talento ay mahirap makuha sa loob ng 1,000 taon. Kahit paalisan ka namin mula sa Heavenly Cloud Sect, hindi namin mapatalsik si Dizun. Nang marinig ang mga salita ng lahat, namula ang mukha ni Elder Bai, ngunit wala siyang mahanap na ekspresyon para pabulaanan sila. Pilit na pinipigilan ni Qin Yu ang kanyang pagtawa. Sinulyapan niya si Kuya Bai at sinabing, sige, itigil mo na ang pagsasalita ng walang kaparirikon. Basura, mas mabuting pumunta ka sa gilid at manatili doon ng masunurin. Huwag kang maghanap ng pakiramdam ng pagkakaroon. Good. Hindi niyo ako gaanong nirerespeto. Ako. How are you? Tumaas ang kilay ni Dizun at sarkastikong sinabi. Ibinuko ni Elder Bai ang kanyang bibig ngunit hindi makapagbitaw ng isang salita sa mahabang panahon. Sige, ihinto ang pag-aaksaya ng oras. Si Qin Yu ay masyadong tamad na makipag-usap ng walang kaparirikon kay Kuya Bai. Kinuha niya ang pil at naglakad patungo sa Deputy Sect Leader. Maghintay. Sa oras na ito, malakas na sumigaw si Kuya Bai. Malamig niyang tiningnan si Qin Yu at sinabing, hindi ako naniniwala sa iyo. Sino ang nakakaalam kung ang tableta sa iyong kamay ay lason o hindi? Pinaikit ni Qin Yu ang kanyang mga mata at sinabing, tapos ka na ba?
Malamig na ngumuso si Elder Bai at sinabing, napag-usapan ko na ang lahat. Hayaan mo munang gamutin ng aking alchemist ang deputy sect leader. Nang marinig ito, si Chinyu ay walang kamalay-malay na tumingin sa ibang mga tao sa paligid niya. Mr. Chin, sumang-ayon ka lang sa kanya. Kung hindi siya makumbinsi, sabi ng isang elder sa mahinang boses. Nang makita ito, hindi na nagsalita pa si Chinyu. Tinulyapan niya ang Vice-Sect Master at sinabing, masasabi ko sa iyo na ang pisikal na kondisyon ng Vice-Sect Master ay hindi maaaring maantala. Habang nagsasalita siya, biglang dumating ang isang alagad upang magulat. Elder Bai, may isang tao sa labas na nagsasabing siya ay isang alchemist na gustong makita ka, sabi ng disipulo. Agad na tuwang-tuwa si Elder Bai at nagmamadaling sinabi, nandito na siya. Anyayahan mo siya kaagad. Hindi nagtagal, isang matandang lalaki ang pumasok mula sa labas. Puno ng kayabangan ang mukha ng matandang ito. Bagamat hindi ganoon kalakas ang kanyang lakas, napakaganda ng kanyang tindig. Mukha siyang reclusive master. Nandito ka na. Tabik na lumapit si Elder Bai. Bahagyang tumango ang matanda, at pagkatapos ay nagtanong ng walang pakialam, ano ang sitwasyon. Bumantong hininga si Elder Bai at sinabing, buntong hininga, ang ating Vice-Sect Master ay malubhang nasugatan. Lahat ng mga alchemist sa buong South Province ay pumunta upang makita siya, ngunit lahat sila ay walang magawa. Nang marinig ito ng matanda, buong pagmamalaki niyang sinabi, ang mga alchemist sa South Province ay isang bangkos lamang ng basura. Tama ka, tama ka. Paulit-ulit na tumango si Elder Bai. Pagkatapos, naglakad ang matanda patungo sa Vice-Sect Master. Itinaas niya ang palad at inilagay sa noo ng Vice-Sect Master. Pagkaraan ng ilang sandali, walang pakialam na sinabi ng matanda, maliit na problema ito. Bigyan mo ako ng ilang oras para pinuhin ang isang tableta. Kaya kung gawing buhay ang Vice-Sect Master. Tulad ng inaasahan ng isang guro. Tuwang-tuwa si Elder Bai at hindi niya maiwasang bigyan siya ng thumbs up. Si Chinyu ay natakot din sa matanda. Saglit, hindi niya alam kung may kasanayan ba talaga siya o nagpo-post lang. Guro, anong pil ang balak mong pinuhin para sa Deputy Sect Master? Hinaranggan ni Chinyu ang daan ng matanda. Tinulyapan ng matandang lalaki si Chinyu at nagalit, kailangan ko bang sabihin sa iyo kung anong tableta ang gusto kong linisin? Umiling si Chinyu at sinabing, kung ang pil na pinipino mo ay hindi makapagpagaling sa Deputy Sect Leader, sino ang mamamahala? Chinyu? Anong ibig mong sabihin? Sigaw ni Elder Bai sa gilid. Hindi pinansin ni Chinyu si Elder Bai at nagpatuloy, mas mabuting sabihin mo sa akin ang pangalan ng tableta. Nakita ng matandang lalaki na napakatigas ng ulo ni Chinyu, kaya napabuntong hininga siya at sinabing, walang masamang sabihin sa iyo. Ang mga meridian ng Deputy Sect Leader ay sira lahat, at ang kanyang vital gate ay nasira. Kailangan ko lang magpino ng isang hindi nakikitang tabletang namumuo ng dugo para sa kanya. Invisible blood clotting pill. Nang marinig ito, agad na nagdilim ang mukha ni Chinyu. Lalo siyang natitiyak na sinungaling ang matandang ito. Ano? Napatingin ang matandang lalaki kay Chinyu. Sinabi ni Chinyu na may maitim na mukha, ang invisible blood clotting pill ay ginagamit lamang upang pansamantalang maibsan ang pinsala, ngunit kung hindi ka makakakuha ng follow-up na paggamot, ang pinsala ay agad na sasabog, at maaari ka pang mawala sa iyong buhay. Old thing? Hindi mo ba talaga naiintindihan, o may balak ka bang mang-scam ng pera? Sabi ni Chinyu na madilim ang mukha. Nang marinig ito ng matanda, agad na nagalit ang matanda, sino ka para maglakas loob na tanungin ako? Walang pakialam na sinabi ni Chinyu, ang pangalan ko ay Chinyu. Sa kasamaang palad, isa rin akong alchemist. Pagkatapos sabihin ito, iniunat ni Chinyu ang kanyang palad, at agad na lumitaw ang isang kulay purple na espiritual na apoy. Nang makita ang apoy na ito, ang ekspresyon ng matanda ay naging hindi natural. Gusto mo bang umalis mag-isa, o gusto mong paalisan kita? Malamig na tanong ni Chinyu. Kabanata 1577 sana ay tuparin mo ang iyong salita. Dahil sa aura sa katawan ni Chinyu, hindi nang ahas ang matanda na magsalita. Nagsimula na ring umagos ang pawis mula sa kanyang noo.
Sa kabutihang palad, mabilis na lumapit si Elderby at tumayo sa harap ng matanda. Ngumiti siya at sinabi, Chinyu, natatakot ka ba na ang master ay nakawin ang iyong limelight pagkatapos gamutin ang Vice Master? Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at sinabing, managot ka ba kung may mangyari sa Vice Master? Malamig na bumantong hininga si Elderby at sinabing, ako ang mananagot kung may mangyari sa kanya. Okay. Napaatras si Chinyu ng 2 hakbang. Narinig ito ng lahat. Kung may mangyari sa Vice Master, papatayin ko siya. Dapat walang tutol ang lahat, tama? Malamig na tanong ni Chinyu. Nagkatinginan ang mga tao sa paligid. Pagkatapos, may nanguna at nagsabing, sumasang-ayon ako. Tumingin si Chinyu kay Kuya Bai at sinabing, ano ang tungkol sa iyo? Ibinuko ni Elderby ang kanyang bibig na parang wala siyang tiwala. Tumingin siya sa matanda na parang humihingi ng opinyon. Lumiwanag ang malaking kamay ng matanda at sinabing, payag ka na lang sa kanila. Nagnganga ang mga ngipin ni Elderby. Nilakasan niya ang sarili at sinabing, paano kung gamutin ni Master ang Deputy Sect Leader? Pagkatapos ay lumpoin ko ang aking cultivation at ikaw ang bahala, malamig na sabi ni Chinyu. Tuldok 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 tuldok. Natuwa si Elderby at agad na sinabi, sige, gagawin ko ang sinasabi ko. Pagkatapos, tumingin si Elderby kay Master at kinulong ang kanyang mga kamay. Aasa ako sa iyo. Walang pakialam na sinabi ng matanda, huwag kang mag-alala. Kasabay nito, kumuha siya ng kaldero at inilabas ang mga halamang gamot na inihanda niya at sinimulang pinuhin ang tableta. Medyo sanay ang matandang ito. Isang pulang espiritual na apoy ang talagang lumitaw sa kanyang palad. Gayunpaman, ang paraan ng pagpino niya ng tableta ay talagang hindi kayang tingnan. Tiningnan ni Chinyu ang proseso ng pagpino niya ng tableta at hindi niya maiwasang umiling. Para kay Chinyu, ang invisible na blood clotting pill na ito ay madaling mapino. Hindi ito tumagal ng maraming oras. Gayunpaman, ang master na ito ay nangangailangan ng isang malaking halaga ng mental na enerhiya at pagsisikap, at nangangailangan din ito ng 3 hanggang 4 na oras. Si Chinyu ay hindi nagmamadali. Nakahanap siya ng mauupuan at tahimik na naghintay. Master, sigurado ka bang walang problema? Nag-aalalang tanong ni Dizun. Gumuso si Chinyu at sinabing, ang kanyang antas ay hindi dapat banggitin. Sa mga salita ni Chinyu, gamaan ang loob ni Dizun. Tumayo siya sa tabi ni Chinyu at tahimik na naghintay. By the way, lahat ba ng tao mula sa Heavenly Cloud Sect ay naipadala na? Tanong ni Chinyu. Tumango si Dizun at sinabing, nagpadala ako ng mga tao para maghanap ng balita tungkol kay Master Juwo kahapon. Huminga ng malalim si Chinyu at sinabi sa mahinang boses, sana okay lang si Juwo. Napakalakas ni Master Juwo. Magiging maayos siya, pag-aliw sa kanya ni Dizun. Hindi nagsalita si Chinyu at bahagyang ipinikit ang kanyang mga mata. Ang mga detalye ng Juwo ay agad na lumitaw sa kanyang isipan. Kaagad siyang nakaramdam ng sobrang hindi komportable at hindi naiwasang makuyam ang kanyang mga kamao. Makadiyos na monarko ng hilagang lupain, tiyak na hindi kita bibitawan. Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin. Hindi alintana kung si Juwo ay buhay o patay, maaalala ni Chinyu ang utang na ito. Habang lumilipas ang oras, lumipas ang 3 oras sa isang kisap mata. Si Chinyu, na nagpapahinga ng nakapikit, ay dahan-daang nagmulat ng kanyang mga mata. Ano? Hindi ka pa tapos? Kumunat ang noo ni Chinyu. Chinyu? Huwag istorbohin ang guro. Paalala ni Elderby. Gumisi si Chinyu. Pagtingin sa teknik ng matanda ay parang natatawa siya. Ang pamamaraan na ito ay malamang na mas mababa kaysa sa Alchemist Sage. Makalipas ang halos 1 oras, natapos na sa wakas ang invisible na blood clotting pill. Inilabas niya ang tableta mula sa medicinal cauldron at masiglang sinabi, sige, tapos na ang tableta. Nagmamadaling inagaw ni Elderby ang tableta. Hindi na siya makapaghintay na tumakbo sa harap ng Deputy Sect Leader at sinabing, Deputy Sect Leader, inumin mo ang pill. Ang Deputy Sect Leader ay hirap na bumuka ang kanyang bibig at nilunok ang tableta. Sa sandaling ito, kinabahan ang lahat.
Mariin nilang tinitigan ang Deputy Sect Master, natatakot na may mangyari. Si Chinyu lamang at ang matanda ay hindi nag-aalala. Lahat, huwag mag-alala. Magiging maayos ang Deputy Sect Master, pagmamalaki ng matanda. Ang pinakakinabahan ay si Kuya Bai. Tinitigan niya ang Deputy Sect Master, at patuloy na umaagos ang malamig na pawis sa kanyang noo. Pagkalipas ng ilang minuto, ang panloob na chi ng Deputy Sect Master ay biglang nagsimulang maging matatag, at ang mga sugat sa kanyang katawan ay unti-unting gumagaling. Nang makita ang eksenang ito, si Elder Bai ay agad na natuwa. Tuwang-tuwa siyang tumingin kay Chinyu at sinabing, paano na? Chinyu? Nakita mo? Tama. Gumagaling na ang katawan ng Deputy Sect Leader. Hindi naiwasang magulat ang ibang matatanda. Talagang pinagaling ng matandang ito ang Deputy Sect Leader. Siya ba talaga ay isang guro? Paano ito? Hindi ba kayo naghinala sa akin? May sasabihin ka pa ba ngayon? Nagwagi si Elder Bai at mukhang isang kontrabida na nakamit ang tagumpay. Gayunpaman, paulit-ulit na nanunuya si Chinyu. Ang invisible na blood clotting pill na ito ay maaari ngang ibalik ang katawan sa loob ng maikling panahon, ngunit kailangan itong gamutin sa oras sa hinaharap. Kung hindi, ito ay magpapalubha sa pinsala. Chinyu, hindi ba dapat tuparin mo rin ang iyong pangako? Sabi ni Elder Bai na may malamig na ngiti. Biglang naging pangit ang mukha ni Dizun. Nagmamadali niyang sinabi, Elder Bai, ginagawa namin lahat ito para sa ikabubuti ng Deputy Sect Leader. Bakit kayo seryoso? Umirap si Elder Bai at sinabing, ano ang ibig mong sabihin? Nagpaplano ka bang bumalik sa iyong salita? Ako. Siyempre hindi ako babalik sa sinabi ko, putol ni Chinyu kay Dizun. Gumisi si Elder Bai, kung gayon, huwag mag-aksaya ng oras. Magbayad para sa iyong sariling pagtatanim. Sumulyap si Chinyu kay Elder Bai at sinabing, huwag kang mabalisa. Maghintay ng kaunti pa. Huwag mo nang isipin ang pagtigil. Gumisi si Elder Bai. Kinakalkula ni Chinyu ang oras at sinabing, maghintay ng isa pang 5 minuto, hindi hihigit sa 5 minuto. Anong ibig mong sabihin? Galit na sabi ni Elder Bai. Wala naman. Naniniwala ako na hindi ka nagmamadali sa 5 minutong ito, sabi ni Chinyu. Tapos, pumikit ulit siya. Malungkot na sinabi ni Elder Bai, hehe, parang natatakot ka. Aba, hihintayin kita ng 5 minuto. Sana matupad mo ang pangako mo sa loob ng 5 minuto. Sa sandaling ito, ang maraming matatanda sa bulwagan ay naliligaw din. Elder Bai, mas mabuting kalimutan na ito. Ginagawa rin ito ni Mr. Chin para sa kapakanan ng Deputy Sect Leader. Tama. Paano kung talagang pilitin mo si Mr. Chin sa isang sulok at nagpapatayan siya? Tama. Kuya Bai, mas mabuting kalimutan na lang ito. Gumisi si Elder Bai, imposible talaga. Bilang lalaki, kailangan mong tuparin ang iyong salita. Oo, tama ka. Sana maging matapang ka mamaya, nginisya ni Chinyu. Gumisi si Elder Bai, hehe, lagi kong tinutupad ang salita ko. Hindi ako tulad ng ilang tao. Sumulyap si Chinyu sa Deputy Sect Leader at sinabi sa mahinang boses, panahon na. Oras na. Time for what? Tanong ng isa. Bago pa makasagot si Chinyu, biglang sumuka ng dugo ang Deputy Sect Leader na nakahiga sa kama. Nagsimula ring malanta ang kanyang panloob na chi. Ang kanyang katawan, na unti-unting bumabawi, ay napunit sa napakabilis na bilis. Nakakatakot ang itsura. Kabanata 1578 Taos-pusong salita ni Kuya Bai. Mabilis na naging magulo ang panloob na chi ng Deputy Sect Master. Nagsimulang umagos ang dugo sa kanyang katawan, at ang mga ingay na nagmumula sa kanyang mga buto. Sa sandaling ito, ang ekspresyon ng Deputy Sect Master ay lubhang masakit, at ang kanyang buong mukha ay halos mad-istorbo. Agad na nataranta ang mga tao sa paligid niya, at ang ekspresyon ni Kuya Bai ay sobrang pangit. Ano? Anong nangyayari? Dizun nagmamadaling tumingin sa matanda. Isang bakas ng gulat ang sumilay sa mukha ng matandang lalaki. Nilakasan niya ang sarili at sinabing, it should be fine. I think it'll be fine in a while. Natatakot ako na malamig ito sa ilang sandali, panunuya ni Chinyu.
Bilang isang alchemist, hindi mo ba alam ang epekto ng invisible na blood coagulation pill? Mapoprotektahan lamang nito ang buhay ng mga nasugatan sa maikling panahon, ngunit kung hindi siya makakatanggap ng napapanahong paggamot, ang kanyang katawan ay maglalagnat at mamamatay, malamig na sabi ni Qin Yu. Ikaw bastard, anong lakas ng loob mong saktan ang aming vice-sect leader? Agad namang sumulong ang mga nakapaligid na matatanda at pinalibutan siya. Hindi alam kung sino ang nagwagayway ng kanyang kamay at nagpalipad sa matanda. Guro, bilasan mo at iligtas ang vice-sect leader, o kung hindi. Tumingin si Dizun kay Qin Yu. Tumango si Qin Yu at sinabing, huwag kang mag-alala, alam ko na ang gagawin. Dahil doon, lumapit siya sa Deputy Sect Master at pinasok ang tableta sa kanyang bibig. Ads by Pop Future. Tuldok 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 tuldok. Sa sandaling pumasok ang tableta sa kanyang tiyan, unti-unting kumalma ang Deputy Sect Master, na ang katawan ay naglalagnat. Pagkatapos, muling itinaas ni Qin Yu ang kanyang palad at ginamit ang espiritual na chi para aisil ang ilan sa mahahalagang pintuan ng Deputy Sect Master. Pagkatapos ng sunod-sunod na paggalaw, sa wakas ay bumuti ng husto ang kalagayan ng Deputy Sect Master. Si Elder Bai, na nagtatago sa gilid, ay labis na naguguluhan sa sandaling ito. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at agad na nagplanong tumakas. Ngunit sa sandaling ito, biglang napagtanto ni Kuya Bai na hindi makagalaw ang kanyang katawan. Ang paligid na espasyo ay tila baluktot at tinatakan siya. Elder Bai, saan mo balak pumunta? Pumasok sa kanyang tainga ang malamig na boses ni Qin Yu. Natarante si Elder Bai, ngunit inihanda pa rin niya ang kanyang sarili at sinabing, pinaplano kong kumuha ng gamot para sa Deputy Sect Master. Ano ang mali? Ngumisi si Qin Yu, ano? Nakalimutan mo na ba ang sinabi mo? Ako. Ibinuko ni Elder Bai ang kanyang bibig at natahimik sandali. Labis ang panghihinayang niya sa kanyang puso. Kung alam niya nang mas maaga na pakakawalan niya si Qin Yu, hindi sana siya haantong sa ganito. Qin Yu, ito ang sekta ng Heavenly Cloud. Nagpaplano ka bang pumatay ng isang elder sa Heavenly Cloud sect? Sigaw ni Elder Bai. Malamig na tiningnan ni Qin Yu si Elder Bai at sinabing, hayaan mong sabihin ko sa iyo, walang makapagliligtas sa iyo ngayon. Habang nagsasalita siya, nagsimulang gumuho ang paligid. Isang malakas na pressure ang paparating. Sa wakas ay natarante si Elder Bai. Nag-aalala siyang tumingin sa mga tao sa paligid niya na may pagmamakaawa sa kanyang mga mata. Ngunit sa sandaling ito, walang nagsalita para sa kanya dahil alam nilang malinaw sa kanilang mga puso na si Qin Yu at si Kuya Bai ay may matagal ng sama ng loob. Ngayon, walang makakapigil kay Qin Yu. Kahit na ang unang elder ay namatay sa mga kamay ni Qin Yu, pabayaan si Elder Bai. Habang tumataas ang pressure sa paligid niya, nagsimulang mag-compress ang katawan ni Kuya Bai. Ads by Pop Future. Ang kanyang mga buto ay nabali sa bawat pulgada, at ang kanyang laman at dugo ay baluktot. Grabe ang itsura niya. Qin Yu, huwag mo akong patayin. Sa wakas ay natarante si Elder Bai. Sumigaw siya ng desperadong, hanggat hindi mo ako papatayin, gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Nangangako ako na hindi ako mangangahas na makipaglaban sa iyo sa hinaharap. Nagtaas ng kilay si Qin Yu, at bigla siyang tumigil sa kanyang ginagawa. Nagulat ang lahat. Baka talagang pakakawalan siya ni Qin Yu. Hayaan mo akong magtanong sa iyo. Tumingin si Qin Yu sa natarantang elder na si Bai, walang pakialam na sinabi niya, hayaan mo akong tanungin ka, bakit ang anak ng Sect Master ng Heavenly Cloud Sect ay biglang umalis sa Heavenly Cloud Sect at tumpak na hinanap ako para pukawin ako? Ibinuko ni Elder Bai ang kanyang bibig at agad na nataranta. Alam niya na kung sasabihin niya ang totoo, hindi siya pababayaan ng matatanda. Bakit? Hindi mo ba sasabihin sa akin? Gumisi si Qin Yu. Nilakasan ni Elder Bai ang sarili at sinabing, hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Gumisi si Qin Yu, gusto kong mamatay ka. Maraming paraan para gawin ito. Mapapabuti ko ang pakiramdam mo, o kaya kitang mamatay sa sakit. Nang marinig ito, biglang nanginig si Kuya Bai. Ikaw, anong ginagawa mo? Si Elder Bai ay tumingin kay Qin Yu nang may takot.
Lumapit si Chinyu kay Kuya Bai, itinaas ang kanyang daliri, at marahang tinapik ang espasyo sa pagitan ng mga kilay ni Kuya Bai. Sa sandaling ito, ang mukha ni Elder Bai ay agad na lumibot, at malamig na pawis ang umagos. Ang kanyang primordial spirit ay tila natusok ng 10,000 karayom, at siya ay nasa walang katapusang sakit. Ang buong bulwagan ay umalangaw-ngaw sa masakit na pag-iyak ni Kuya Bai. Tingnan natin kung gaano kakatagal, malamig na sabi ni Chinyu. Pagkasabi nito, tumalikod si Chinyu at aalis na sana. Huwag. Huwag. Sasabihin ko. Bago pa makalabas ng pinto si Chinyu, nagmula sa likuran niya ang malungkot na boses ni Elder Bai. Wala ka talagang backbone. Medyo nanunuya ang tono ni Chinyu. Sa sandaling ito, ang mukha ni Elder Bai ay nakamamatay na mapatla, at ang kanyang ulo ay puno ng pawis. Ang pagpapahirap ng primordial spirit ay nagparamdam sa kanya ng labis na sakit na nais niyang mamatay. Gusto pa niyang mamatay ng buong puso. Magsalita ka. Kumalaw ang isip ni Chinyu, at bahagyang lumuwag ang ekspresyon ni Kuya Bai. Mabangis siyang tumingin kay Chinyu at sinabing, tama. Noon, ako ang nag-udyok sa iyong sect master na hanapin ka. Alam na alam ko na kung patatawarin ka ng sect master, tiyak na itutulak ako ng Heavenly Cloud Sect bilang isang kalasag. Sa oras na iyon, tiyak na mamamatay ako. Sa iyong personalidad, kapag na-provoke ka niyang sect master, siguradong gagawa ka ng hakbang laban sa kanya. Sobra-sobra mo lang ang kanyang kakayahan, at hindi mo inaasahan na isang hampas ng palad ang papatay sa kanya. Ha. Kung ganoon, siguradong hindi ka pakakawalan ng sect master. Gayunpaman, hindi ko inaasahan na. Ilalabas talaga ng sect master ang sama ng loob na patayin ang kanyang anak at hahayaan kang mabuhay hanggang ngayon. Natigilan ang mga tao sa paligid nang marinig nila ito. Sa kabilang banda, medyo kalmado si Chinyu. Hindi ito gaanong naiiba sa hula ni Chinyu. Ang pasimuno ng lahat ay talagang itong nakatatandang Bai. Elder Bai. Hayop ka, kung hindi dahil sa iyo, ang Heavenly Cloud Sect ay wala sa ganitong estado ngayon. Upang makapaghiganti para sa iyong personal na sama ng loob, ikaw talaga ang naging sanhi ng pagkamatay ng batang sect master, ikaw na kawawa. Kinagat ni Elder Bai ang kanyang mga ngipin at sinabing, gusto ko lang mabuhay. Ano ang mali sa akin? Sa mundong ito, siya man o ako. Walang tama o mali. Huwag kang magpanggap na mabuting tao. Hindi pa bumabagsak ang mga bagay-bagay sa iyong mga ulo. Siyempre, maaari kang tumayo dyan at magsalita ng walang anumang sakit. Pagkatapos sabihin iyon, inilibot ni Elder Bai ang kanyang tingin sa mga taong naruroon. Buong lakas siyang sumigaw, alam kong minamaliit mo ako sa pag-asa sa aking pagbutlak, ngunit iyon ba ang handa kong gawin? Isinilang ka na may talento na higit sa mga ordinaryong tao at tinatangkilik ang mga mapagkukunan na hindi maihahambing ng mga ordinaryong tao. Siyempre, maaari mong mabuhay ang gusto mo sa pamamagitan ng pag-asa sa iyong lakas. Paano ako? Isa lang akong mortal. Isa lang akong mortal na ayaw maging ordinaryo. This is my only choice. Ibinuka ni Chinyu ang kanyang bibig, ngunit wala siyang mahanap na salita para pabulaanan. Hindi niya inaasahan na si Elder Bai ay talagang magsasabi ng ganoong nakakaantig na bagay. Hindi ko kasalanan ang magsimula. Ito lang ang mundong ito. Sigaw ni Elder Bai. Itinaas niya ang palad niya at hinampas ito sa ulo niya. Kabanata 1579 siya TENG's letter ambition. Sa hampas ng palad na ito, agad na nabasag ang ulo ni Elder Bai at bumagsak siya sa lupa, hindi na makabangon. Lumakad si Chinyu sa kanyang harapan at sinuri ang kanyang paghinga. Natuklasan niyang patay na si Kuya Bai. Patay na siya, sabi ni Chinyu sa malalim na boses. Bahagyang napabuntong hininga ang mga tao sa paligid. Ilang sandali, hindi nila alam kung ano ang sasabihin. Medyo naantig din si Chinyu, kaya hindi niya piniling burahin ang primordial spirit ni Elder Bai. At least, hindi masisira ang kanyang kaluluwa. Kahit na ang reinkarnasyon ay isang alamat lamang, ang buong mundo ng paglilinang ay nagbigay ng malaking kahalagahan dito. Matapos patayin si Elder Bai, inilabas ni Chinyu ang natitirang mga table tasks at ibinigay kay Dizun.
Inumin ang mga tabletang ito isang beses sa isang araw, sabi ni Chinyu kay Dizun. Uminom si Dizun ng tableta at nagtanong, Guro, aalis ka na ba? Hindi ako aalis. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nakukuha ang balita ng sayaw. Tulungan mo akong maghanap ng tahimik na silid mamaya, sabi ni Chinyu kay Dizun. Mabilis na tumango si Dizun at sinabing, okay, walang problema. Tumango si Chinyu. Pinlano niyang samantalahin ang ilang araw na ito para lunukan ang natitirang bahagi ng magagandang prutas ng Yu. Tuldok 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 tuldok. Para sa Wangji Buddha Flame, si Chinyu ay walang anumang plano sa ngayon. Ang Wangji Buddha Flame na ito ay may napakaraming kawalan ng katiyakan, kaya ayaw muna ni Chinyu na makipagsapalaran sa ngayon. Pagkatapos, nakahanap si Dizun ng silid para kay Chinyu. Mga ad ng Pop Future. Bukod sa balita tungkol kay Juwo, huwag mo akong istorbohin, sabi ni Chinyu kay Dizun. Tumango si Dizun at sinabing, huwag kang mag-alala. Pagkaalis ni Dizun, inilabas ni Chinyu ang natitirang prutas ng Big Yu. Nang makita niya ang malaking prutas ng Yu, lumitaw sa isip ni Chinyu ang imahe ni Juwo. Nagdulot ito ng panginginig sa katawan ni Chinyu, at ang kanyang mukha ay may kaunting bisyo. Papatayin talaga kita. Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin. Tuldok tuldok tuldok. Sa sandaling ito, hindi pa rin umaalis sa South Province ang dalawang makajos na monarko. Ibinaon nila ang kanilang mga tingin kay Chinyu. Hindi nagtagal pagkaalis ni Chinyu, natanggap nila ang balita. Gumamit silang dalawa ng napakalakas na paraan para palihim na magtago sa likod ni Chinyu. Ang ganitong mga pamamaraan ay napakalakas, at kahit si Chinyu ay hindi ito napansin. Ang Chinyu na ito ay tiyak na magiging banta sa hilagang lupain sa hinaharap. Kailangan natin siyang alisin ng maaga, malamig na sabi ng isa sa mga makajos na monarko. Tama. Hindi kami makahanap ng pagkakataon sa simula. Hindi namin inaasahan na aalis siya sa hilagang hangganan. Ang isa pang makajos na monarko ay nanunuya. Hindi naman nagmamadaling umatake ang dalawa. Sa halip, binalak nilang hintayin si Chinyu na umalis sa sekta ng Heavenly Cloud. Mula noong huling labanan, nagkaroon sila ng psikolohikal na trauma patungo sa makalangit na sekta ng ulap. Hindi sila nang ahas na umatake ng padalos-dalos. Sa kanilang lakas, mababa ang tingin nila sa halos buong katimugang rehiyon. Gayunpaman, mayroong dalawang pagbubukod. Ang isa ay ang Sect Master ng Heavenly Cloud Sect, at ang isa ay si Xiaohai. Sa sekta ng Tianian. Sunod-sunod na pinalamanan ni Chinyu ang malaking prutas ng Yu sa kanyang bibig. Ang epekto ng Big Yu na prutas ay mas mahusay kaysa sa Enlightenment Tea, ngunit hindi ito gaanong halata sa Chinyu, kahit na hindi gaanong halata sa ganap na sayaw. Mga ad ng Pop Future. Sa isang kisap mata, 3 araw na ang lumipas, at wala nang maraming malalaking prutas na Yu sa mga kamay ni Chinyu. Mayroong 12 ng malalaking prutas ng Yu, ngunit wala ni isa ang natira. Sa oras na ito, ang mental state ni Chinyu ay lubos ding bumuti. Bagaman hindi ito pinalaking bilang isang pambihirang tagumpay, ang epekto ay lampas din sa inaasahan. Pagkatapos lunukan ang huling ilang magagandang Yu fruits, tumayo siya at lumabas ng kwarto. Sa meeting hall, marami nang nakarecover ang katawan ng Deputy Sect Master. Bagamat hindi pa rin matatag ang kanyang panloob na chi, kahit papaano ay malaya siyang makagalaw. Deputy Sect Master, dapat ba nating pag-isipang bawiin ang isang bahagi ng mga tao? Iminungkahi ng isang elder. Oo, maraming tao mula sa hilagang lupain ang nakapasok na sa katimugang lalawigan. Ngayong wala ang pinuno ng sekta, walang makakagarantiya na hindi tayo sasalakayin ng hilagang lupain. Sa mga nakaraang araw, sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga tao sa buong Southern Province ang namatay sa kanilang mga kamay? Kailangan din nating mag-alala. Nanatiling tahimik ang Vice Sect Leader. Sa totoo lang, nag-aalala rin siya tungkol dito. Sa sandaling ito, biglang tumakbo ang isang alagad mula sa labas. Deputy Sect Master, may isang tao sa labas na tinatawag ang kanyang sarili na Tengmen na humihiling ng audience, sabi ng disipulo. Nang marinig nila ang pangalang Tengmen, lahat ng tao sa silid ay nagulat.
Sa panahong ito, napakahusay ng katanyagan ni Tengmen. Mabilis itong lumalawak sa bilis na nakikita ng mata. Ang kasalukuyang Tengmen ang pangalawa sa pinakamakapangyarihang sekta sa katimugang rehiyon. Anong ginagawa nila dito? Nakasimangot ang Deputy Sect Master. Pagkatapos mag-isip sandali, sinabi ng Deputy Sect Leader, papasukin mo siya. Ilang minuto ang lumipas, pumasok ang isang lalaking nakaitim na damit. Sa itim na damit, mayroong isang malaking gintong salita, Tengmen. Pagbati, representante na pinuno ng sekta. Ikinumpas ng lalaki ang kanyang mga kamay sa representante na pinuno ng sekta. Ang young millionaire mula sa ikinwento kung paano siya yumaman. Mula minimum wage hanggang milyon-milyon, Jennifer's AI journey. Sinabi ng Deputy Sect Leader sa malalim na boses, ano ang ginagawa mo dito? Bahagyang ngumiti ang lalaking nakasuot ng itim at sinabi, ako ay nasa ilalim ng utos ng aming pinuno ng sekta na imbitahan ka sa sekta ng Tengmen para makipag-chat. Isang pagpupulong sa sekta ni Teng. Parang hindi ko siya kilala. Kumunat ang noo ng Deputy Sect Leader at sinabing. Ngumiti ang lalaking nakaitim na damit at sinabi, hindi na kailangang kilalanin siya. Ang sabi ng pinuno ng sekta namin na gusto niyang pag-usapan ang magandang plano sa iyo. Sana ay maipakita ng Deputy Sect Leader ang kanyang mukha. Sinabi ng Deputy Sect Leader na may malamig na mukha, kung talagang gusto niyang pag-usapan ang magandang plano, bakit hindi siya pumunta sa Our Heavenly Cloud Sect? Bumalik ka at sabihin sa leader ng sekta mo na kung talagang may importanteng bagay, maaari siyang pumunta sa Heavenly Cloud Sect para makita ako. Matapos marinig ang mga salitang ito, hindi lamang ang lalaking nakasuot ng itim ang hindi nabigla, sinabi pa niya na may kaunting pagmamataas, Deputy Sect Leader, ang aming Sect Leader ay nagsabi na umaasa siyang hindi ka magiging walang utang na loob. Kung pupunta ka, ito ay makakabuti para sa iyo at sa sekta ng Tianian. Tinatakot mo ba ako? Agad na umitim ang mukha ng Deputy Sect Leader. Ha. You can understand it this way. Sabi ng lalaking nakaitim na damit na walang itinatago. Pinaikit ng Deputy Sect Master ang kanyang mga mata at sinabing, paano kung hindi ako pumunta? Kung hindi ka pupunta, ganap na mawala ni Tenggate ang makalangit na sekta ng ulap. Sabi ng lalaking nakaitim na damit na may malamig na mukha. Nililigawan mo si kamatayan. Agad na nagalit ang Deputy Sect Master. Walang sino man ang nang-ahas na banta ang aking makalangit na sekta ng ulap. Hindi rin nabalisa ang lalaking nakasuot ng itim. Sinabi niya nang walang pakialam, pagkatapos maranasan ang labanang ito, ang sigla ng Heavenly Cloud Sect ay lubhang nasira, at ang iyong Sect Master ay wala sa Cultivation Mountain. Sa madaling salita, ang kasalukuyang sektang makalangit na ulap ay matagal nang nasa pangalan lamang. Kapag naglunsad ng pangkalahatang pag-atake ang ating sekta ng Teng, hindi na kayo makakatagal. Lalong naging malungkot ang ekspresyon ng Deputy Sect Master. Hindi niya inaasahan na magiging laganap ang sekta ni Teng. Sa sobrang gana, hindi ka ba natatakot na hindi ka makakain? Sa sandaling ito, pumasok si Chinyu mula sa labas. Tinulyapan ng lalaking nakaitim na damit si Chinyu at sinabing, ikaw. Walang sinabi si Chinyu. Naglakad siya sa harap ng lalaking nakaitim na damit, itinaas ang kanyang kamay at hinawakan ang kanyang leeg. Pagkatapos, marahas niyang hinubad ang itim na roba sa kanyang ulo. Bakit mahilig kayong magsuot ng itim na roba? Nakakahiya ba? Pang-uuyam ni Chinyu. Bakas ng gulat ang bumungad sa mukha ng lalaking nakasuot ng itim. Galit niyang sinabi, naglakas loob ka bang salakayin ako? Nililigawan mo ba si kamatayan? Atake yo. Kukunin ko ang buhay mo. Pagkatapos sabihin iyon, ikinaway ni Chinyu ang kanyang kamay at binasag ang kanyang ulo sa mga piraso. Inihagis ni Chinyu ang kanyang bangkay sa gilid. Magsasalita pa sana siya, biglang lumutang ang isang figure mula sa bangkay. Ang figurang ito ay walang iba kundi si Teng. Kabanata 1580 ang pukana ng sektang Tianien. Ang anino ni Hiteng ay lumutang mula sa kanyang katawan. Mukhang inaasahan na niya ito kaya hindi na siya masyadong nagulat. Nakatingin lang siya sa Deputy Sect Master na nasa harapan niya.
Dalawang hukbo na nakikipaglaban ng hindi pinapatay ang kanilang mga sugo, hindi mo ba naiintindihan ang prinsipyong ito? Tumingin siya sa Deputy Sectmaster at malungkot na sinabi. Sinabi ng Deputy Sectmaster na may madilim na mukha, ikaw ang Sectmaster ng Teng Sect. Pinaliwala ni Hiteng ang pangungusap na ito at walang pakialam na sinabi, sa una ay wala akong mahanap na dahilan para atakihin ka. Ngayon ay ayos na. Patayin mo muna ang mga tao ng may Teng Sect. Ako. F-sick ka. Bago niya matapos ang kanyang mga salita, nagmura ng malakas si Chin Yu. Nang marinig ang pamilyar na boses na ito, halatang natigilan si Teng. Agad siyang lumingon upang tumingin sa direksyon ni Chin Yu at nagulat na sinabi, Chin Yu. Bakit ka nandito? Ngumisi si Chin Yu at sinabing, bakit? Nagulat ka ba na makita ako? Bahagyang ipinikit ni Hiteng ang kanyang mga mata at sinabing may mahinang ngiti, Chin Yu, matagal na tayong hindi nagkikita. Huwag kang magsalita ng walang kaparerekon. Hinaway ni Chin Yu ang kanyang kamay at sinabi. Ikaw F***ing inagaw ang White Bone Club. Makapangyarihan ka na ba ngayon? Pinatay ko siya at wala itong kinalaman sa sekta ng Tianian. Kung gusto mong maghayganti, halika at hanapin mo ako, nginisyon ni Chin Yu at sinabi. Pinaikit ni Hiteng ang kanyang mga mata at malamig na sinabi, pinatay mo siya. Ads by Pop Future. Tama. Karapat-dapat talagang mamatay ang batang ito dahil sa pagsigaw niya sa akin. Tinulungan kita para turuan siya ng leksyon. Hindi mo ako masisisi, di ba? Ngumisi si Chin Yu. Sinabi ni Hiteng na may madilim na mukha, bata, ikaw at ako ay parehong taga-Earth. Sa simula, ikaw at ako ay dapat na alagaan ang isa't isa at suportahan ang isa't isa, ngunit sinira mo ang aking kabutihan ng maraming beses. Ngumisi si Chin Yu, mag-ingat kayo sa isa't isa. Kung hindi ka nagpakita sa huling sandali, sa tingin mo ba magkakaroon ka ng pagkakataong pumunta sa Holy Region? Ha. Natatakot ako na hindi ganoon kadaling patayin ako, may pagmamalaki niyang sabi. Pagkatapos, sinabi ni Hiteng na may bahagyang pananakot na tono, Chin Yu, ayokong patayin ka pansamantala. Ang target ko ay ang sekta ng Tianian. Sabi nga sa kasabihan, may magandang dahilan para magsimula ako. Ako. Cut the crap. Mas mabuting ibalik mo nang masunurin ang White Bone Club, putol ni Chin Yu. Bahagyang ipinikit ni Hiteng ang kanyang mga mata at walang pakialam na sinabi, Chin Yu, mayroon akong White Bone Club. Sa palagay mo ba ikaw ang kapareha ko? Kung gayon maaari kang pumunta at subukan, malamig na sabi ni Chin Yu. Natawa siya at sinabing, hindi ngayon ang oras. Huwag kang mag-alala. Akin ang katawan mo. Walang sino man ang makakaalis nito. Ang mga salitang ito ay tila kakaiba, at maging ang maraming matatanda ng sekta ng Tianian ay may hindi likas na mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Leader ng sekta, ngayong lumusab na ang hilagang lupain, ang pinakamahalaga nating bagay ay labanan ang hilagang lupain. Hindi tayo dapat magkaroon ng alitan sa ngayon, sabi ng isang elder ng sekta ng Tianian. Ngumisi siya at sinabing, hindi ko alam kung saan ka nanggaling na may napakaraming kabutihan at moralidad. Ano ang kinalaman sa akin ng pagsalakay ng hilagang lupain? Ang pangarap ko ay dagat ng mga bituin, hindi kayong mga hamak na langgam. Tama na, Hiteng. Huwag kang magsalita ng walang kaparerekon. Hahanap ako ng pagkakataon na bisitahin ka, malamig na sabi ni Chin Yu. Bahagyang ngumiti si Hiteng at sinabing, welcome. Inaasahan ko ang iyong pagdating. Pagkatapos sabihin iyon, ikinaway ni Chin Yu ang kanyang kamay at direktang binura ang phantom na ito. Little friend Chin, kilala mo ba siya Teng? Naguguluhan na tanong ng Deputy Sectmaster sa tabi niya. Sinabi ni Chin Yu sa mahinang boses, maaari kong ituring na kilala ko siya, ngunit maaari rin akong ituring na isang kaaway. Sa madaling salita, hindi ko ito maipaliwanag ng malinaw sa ilang salita lamang. Kabataang kaibigan na si Chin, kung ganoon nga, may posibilidad ba na ikaw ang mamagitin? Ang kasalukuyang sekta ng Heavenly Cloud ay hindi na kayang makipaglaban, sabi ng isang elder sa malalim na boses. Ads by Pop Future. Mapait na tumawa si Chin Yu at sinabing, imposible talaga iyon. Hindi mo masyadong naiintindihan ang kanyang Teng.
Ang taong ito, mahirap ipaliwanag sa ilang salita. Puntong hininga, ngayong wala na ang Sect Master at ang buong Heavenly Cloud Sect ay dumanas ng malaking pagkatalo, kung ang Teng Sect ay aatake sa oras na ito, natatakot ako na ang Heavenly Cloud Sect. Ang matanda ay hindi nagpatuloy sa pagsasalita, ngunit ang kahulugan ay napakalinaw. Medyo nag-aalala rin si Chinyu. Kailangang malaman ng isa na ang batang ito ay puro kasamaan. Ang kanyang kasamaan ay walang ilalim. Ang isang tao na walang bottom line ay lubhang nakakatakot. Paano ito, mananatili ako dito ng ilang araw? Sabi ni Chinyu sa malalim na boses. Kung talagang maglakas loob siyang sumama, siguradong gagawa ako ng hakbang. At maglaan kayo ng oras na ito para magtanong tungkol sa pinuno ng sekta. Bahagyang bumantong hininga ang deputy sect leader at sinabing, ito lang ang magagawa natin ngayon. Tuldok tuldok tuldok. Sa kabilang side, dahan daw ang binuksan ni Hiteng ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga mag-aaral ay lubhang kakaiba ngayon. Ang puti ng kanyang mga mata ay hindi na makita, at ang kanyang buong pagkatao ay lumitaw na sobrang madilim. Itong Chinyu. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Hiteng, at binibigkas niya ang pangalan ni Chinyu sa mahinang boses. Si Chinyu na naman ba iyon? Sa sandaling ito, lumakad ang katiwala ni Teng. Bahagyang tumango si Hiteng at sinabing may mahinang ngiti, speaking of which, it is really a bad karma. Dumating siya sa South Province, at dumating din ako sa South Province. Leader ng sekta, mayroon kang White Bone Club. Patayin mo lang siya ng diretso. Bulong ang confidant. Umiling si Hiteng at sinabi sa malalim na boses, may trump card din si Chinyu. Ayokong harapin siya ng direkta pansamantala. Paano ang Heavenly Cloud Sect? Ipagpaliban natin ito pansamantala, walang pakialam niyang sabi. Hindi ako naniniwala na si Chinyu ay palaging mananatili sa Heavenly Cloud Sect. Isang kakaibang sitwasyon ang nabuo. Ang dalawang makajos na monarch ng Heavenly Cloud Sect ay hindi nang ahas na gumawa ng hakbang laban kay Chinyu dahil natatakot sila sa Heavenly Cloud Sect. At hindi siya nang ahas na kumilos laban sa sekta ng Heavenly Cloud dahil natatakot siya kay Chinyu. Sa maikling panahon, ito ay tila umabot sa balanse, at ang balanseng ito ay masisira sa sandaling umalis si Chinyu sa sekta ng Tianian. Sa mga sumunod na araw, nanatili si Chinyu sa sekta ng Tianian. Hinigop niya ang dakilang prutas ng Yu sa kanyang katawan at dahan-daang naunawaan ang dakilang daw ng langit at lupa. Sa gabing ito, nagmamadaling pumasok si Dizun sa meeting hall. Sa bulwagan ng pagpupulong, naruroon lahat ang Deputy Sect Master at ang mga matatanda. Nang makita nila si Dizun na pumasok, sinabi nila ng may pag-aalinlangan, Dizun, ano ang mali? Tumingin si Dizun at sinabing, nahanap ko na ang balita ni Lord Juwo. Nasaan siya? Nagmamadaling tanong ng Deputy Sect Master. Nasa Wind Bamboo Mountain siya. Nasa lugar siya ni Kuzu. Sabi ni Dizun habang humihingal. Pagkasabi nito, tumalikod na si Dizun at aalis na sana, nagbabalak na sabihin ang balitang ito kay Chinyu. Dizun, sandali. Sa sandaling ito, tinawag ng isang elder si Dizun. Sumimangot si Dizun at nagtanong, ano ito? Tumingin ang elder sa Deputy Sect Master at sinabi sa malalim na boses, Deputy Sect Master, kung alam ni Chinyu ang tungkol sa balitang ito, agad siyang sumugod sa Kubambo Mountain para hanapin si Juwo. Tama iyan, kaya. Tumango ang Deputy Sect Master at sinabi. Nagpatuloy ang matanda, kung aalis siya, ano ang mangyayari kung dumating ang mga lalaking Teng upang sumalakay? Natahimik ang buong meeting hall. Ano? Anong ibig mong sabihin? Nanlaki ang mga mata ni Dizun. Ang kanyang ekspresyon ay komplikado. Baka sa mukha niya ang gulat at galit. Tinulyapan ng matanda si Dizun at sinabing, si Juwo ay nasa Wind Bamboo Mountain. Dapat itong ligtas sa ngayon. Walang pagkakaiba sa pagitan ng maaga at late, ngunit iba ito para sa atin.